What's up mga ka-all-stock? Sa ngayon, pag-usapan naman natin ngayon kung paano tayo makakaiwas sa aksidente sa daan. Bilang isang rider, marami na rin akong experience sa mga aksidente. Klase-klase na rin mga aksidente ang nasasaksihan ko at na-experience ko. Bilang isang rider, hindi talaga natin maiiwasan ang ganitong mga pangyayari. Sabi nga nila, hindi ka matatawag na isang rider kapag hindi ka nakaranas ng aksidente. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat nating matutunan at gawin upang maibsan ang mga posibilidad na mga posibleng aksidente sa daan. Kaya halina't samahan nyo ko mga ka-all-stock. Let's go! Pero bago yon mga ka-all-stock, please subscribe to my channel and hit the notification bell. Kasi ang liit pala ng channel ko, kailangan ko ng tulong nyo mga pre. Let's go mga master, simulan na natin. Unang-una mong gagawin mga master, ay i-check ang iyong brake kung makapit pa ba ito or hindi na. Kapag medyo malalim na ang brake mo, palitan mo na ito ng brake shoe or di kaya ay brake lining. Kapag hindi mo ito pinalitan, baka ikaw pa yung palitan. Palitan mo na kaagad mga master bago pa may mangyaring masama sa iyo. Minsan kasi may mga panahon na dapat kaagad tayong gumamit ng brake natin. Lalong-lalo na pag may asong dumaan sa harap mo at hindi talaga makapit yung brake mo. Nako, disgrasya talaga yan. Napaka-importante rin ng brake natin kapag tayo nasa traffic kasi dikitan lang yan eh. Kapag hindi makapit yung brake mo, may malaki talaga ang posibilidad na ikaw yung makakasagi yan sa sasakyan. At kung maliit naman yung pasensya mo, hindi talaga mahaba yung pasensya mo, away talaga ang abot nun. Kaya mas mainam talaga na dapat iwasan na lang natin at i-maintain na lang natin yung brake natin na makapit talaga. Pangalawang dapat nating i-check mga master ay yung mga lights ng motor natin. Kasama na dito yung park light, yung brake lights, tail light at yung ilaw natin sa unahan. Napaka-importante nito mga ka-all-stock sa gabi. Dahil kung wala to, hindi ito umiilaw, talagang malaki talaga ang posibilidad na madidisgrasya ka talaga dahil yun minsan nga kapag yung bike example lang natin yung bike kapag bike na walang yung bagay na reflect sa ating mga ilaw talagang nakikita na natin sa malapitan na kung malayo hindi talaga natin makikita paano na lang kapag mabilis yung takbo natin at nakita na natin dyan sa malapitan na talagang masasagay talaga natin. Kaya ganun din sa motor natin kapag walang tail light at wala tayong yung wala tayong ilaw sa dulo or sa harap talagang malaki talaga ang posibilidad na makakabangga tayo, hindi tayo makakabangga pero tayo yung mababangga ng iba. So yun, napaka-importante talaga ng tail lights, mga lights ng ating motor. Pangatlong dapat nating i-check mga master ay yung kadena natin. Isa to sa pinaka-importante at pinaka-delikadong parte ng motor kapag ito ay nasira. Kapag nasira kasi itong kadena natin mga ka-all-stock, ang nangyayari, may posibilidad kasi na ito ay magsta-stack up sa ilalim ng makina doon sa smaller sprocket natin. Kaya ang nangyayari kapag mabilis yung takbo natin, biglang huminto, talagang simplang talaga. Minsan nga natatapon pa yung driver at saka yung angkas Kaya isa to sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin at alagaan ng mabuti upang tayo'y safe sa ating mga biyahe. Ano nga ba ang dapat natin gawin sa ating kadena? Paano nga ba natin ito alagaan at kung paano natin ito ikabit sa ating motor? So sa experience ko, hindi ko talaga hinihigpitan masyado yung kadena natin. Kasi yung tamang luwag lang. Hindi naman gaano maluwag, hindi rin gaano masyadong mahigpit. At pangalawa, sa kung ano ang dapat natin gawin yung paglalagay ng langis. O yung iba kasi hindi nalalagyan kasi yun magkakaputik daw. Maraming putik na kumakapit. Iwan ko kung yun, pero para sa akin kapag walang langis madali talagang maputol yun kasi may kalawang kakalawangin mas mainam naman para sa akin kung maputi kaysa sa kalawang, di ba? Kaya ito
nilalagyan ko talaga ng langis kapag kapag medyo wala ng langis tong kadena natin. So sa makikita nyo mga ka-all-stock, ganyan lang kaluwag yung kadena ko. Ang pang-apat naman na ating i-check sa ngayon ay yung gulong natin. Bakit nga ba kasali ang gulong sa pinag-uusapan natin ngayon mga master? So isipin nyo lang na dito nakasalalay ang ating balanse kapag tayo ay nagmumotor. Kailangan talaga mga ka-all-stock na healthy ang ating gulong. Kapag manipis na, palitan na ng yung makapal na gulong, yung bago na gulong. Kasi kapag manipis na, andali na lang nung butasin andali na lang yung ma-flat. Ang mangyayari kasi kapag mabilis yung takbo natin at may nasagasaan tayong pako sa daan or kahit ano pa man na nakakatusok or nakaka-cause ng flat ang ating motor, talagang ma-out of balance tayo niyan kasi yun, malakas yung takbo natin tapos biglang na-flat yung motor. So talagang tapon talaga tayo niyan. So ito yung gulong natin, talagang sa makikita nyo yung thickness indicator niya medyo nawala na, kaya kailangan na tong palitan. So papalitan ko na to mamaya mga master. So kapag ganyan na yung gulong nyo, huwag nyo nang gamitin, palitan nyo na kagad. Huwag nyo nang hintayin na madisgrasya pa kayo. Kasi dagdag gastos lang yung disgrasya Paano pag nawala yung buhay natin, hindi na talaga mapapalitan. Mas mabuti itong gulong napapalitan Panglimang tips mga ka-all-stock para maiwasan or maibsan yung posibilidad ng mga aksidente ay yung paggamit ng side mirror. Napaka-importante ng side mirror ng ating motor mga ka-all-stock. Kaya nga minsan hinuhuli ng mga LTO yung walang side mirror sa kanilang motor dahil mas lalaki yung posibilidad ng aksidente kapag wala kang side mirror. Bakit ko nga ba nasabi yun mga ka-all-stock? Ito kasi yun. Yung purpose ng side mirror kasi natin mga ka-all-stock ay yung pagnandali ang pagtingin sa nito. Kung wala tayong side mirror, yung ginagawa natin, titingin tayo sa likod natin. So yung nangyayari, wala na tayong vision doon sa harap natin. Ang posibilidad na nangyayari doon talagang kung hindi tayo out of place, yun, makakabunggo tayo or ano ba. Pero kung meron kang side mirror, isang tingin lang sa side mirror, okay na kaagad. Huling tips mga master ay yung paggamit ng ating signal light. Marami akong kilala na hindi masyadong gumagamit ng signal light. Para sa akin, grabe, napaka-importante nito mga ka-all-stock. Itong signal light kasi, ito talaga yung dito talaga malalaman kapag liliko ba yung tao or hindi. Pero although may ilan na kahit hindi liliko, nagsisignal pa rin. Yun yung kadalasang mga nangyayari talaga, yung katangahan talaga. So, ito, napaka-importante ng signal light. Gagamit ka nito kapag ikay liliko at mag-overtake. At yung kung ikaw ay magpa-park, yun, gagamit ka din ito. Kung magpa-park ka sa tabi ng daan. Kadalasan nga, yung iba nga lang, kapag nag-overtake, malimit lang ako makakikita ng mga tao na nagsisignal. Kaya hanggat maaari, gamitin talaga ang signal light natin mga master. So yun lang mga master, maraming salamat sa inyong panonood at please subscribe to my channel and hit notification bells for more info at bagong kaalaman.